So, yun. So, nakita nyo guys, bago ang ating side mirror. Yeah! Hindi yan bago guys. Stealth side mirror pa rin yan. Pero, yung pinakamalaki. So, yan guys. Yun! Hindi na ako magsa-struggle. At the same time, guwapogi ko pa rin, no? Bye-bye, bye-bye. Yun guys. So, yan yung nagbago sa ating motor. Meron na tayong stealth side mirror na large size. Diba? Yan. So, yan guys. Nagkakahalaga lang yan ng 700 pesos sa Lazada. So, dating presyo ng ating maliliit, yung maliit guys, is 700 yun dati. 600 to 700. Pero yun, karong yung malaki na guys, ngayon, is naging cheaper na rin siya, no? Kasi balita ko dati, 2,000 yata to. Ngayon, kasing presyo na lang siya ng maliit. So, hindi ako na-disappoint guys sa ating Lazada na in-order kasi malaki. Yeah! Angas na angas ang ganito. Pero medyo para patulis siya eh. No? Medyo patulis. Ewan ko kung ma-adjust ko pa to. Parang i-adjust ko dito na patungong tungo sa atin. No? Kaya adjust natin yan. Maghahanap tayo ng lugar na pag-adjustan. Ano kaya ang pwedeng gawin natin dito? Kasi medyo patulis. Adjust tayo dito. Tignan natin kung pwede pa itong ma-adjust. Paano ba to? Siguro pababa, no? Pag ganyan? Or kusa lang talaga siyang mataas? No? Siguro okay na yan, no? Or yun talaga yung the best. Pero parang matulis siya guys, no? Natutulisan ako, parang tenga talaga siya na, parang sungay talaga siya na naka taas, no? So paano ba to? Gaganyanin natin gaganyan, pag ganyan. Hindi naman siya bababa. So ewan ko guys, yun yan na talaga. Parang yan na talaga yung nature niya. So leave it be na lang guys. Okay guys, so yan yung update natin sa motor natin, no? Meron tayong binili na naman mula sa Lazada at ito yun. So yun, kitang-kita yung likuran ko. Parang para siyang ninja mirror ko rin. So yung ninja mirror ko is iniwan ko na dun sa office, no? Kasi hindi ko pwedeng dalhin yun kasi wala na akong space dito sa bag ko. Ating gawas or kalalabas lang pala ng ating mga high school students mula sa Mogs, no? So hindi tayo pupunta dyan kasi napaka-traffic dyan. So guys, ang pag-uusapan natin bukod sa ating bagong upgrade na naman is ang endurance natin guys, no? So recently guys, a couple of days ago guys, meron tayong na balita doon sa may isang vlogger daw na nagsuot-suot at nag-vlog ng uniform ng isang finisher, no, sa 850 loop natin. So yun guys, so yun, binas siya sa local pages or Facebook natin guys dahil sa ginawa niya. So yun, kasi nagpost kasi siya ng isang picture o yung montage sa kanya ng motor niya. Tapos suot-suot niya yung I believe fake daw talaga ang jersey niya, no? Kasi unang-una wala daw logo ng mga officiating sponsors kagaya ng logo ng ating LGU, logo ng official na mga makers, yung company nang gumagawa ng mga shirt o yung iba pa, yung mga major sponsors kumbaga. So yun guys, yun yung ang reaction ko lang talaga doon as yun nga yung sabi nila proud finisher, no? Kasi na-earn ko nga yung title na yun na finisher talaga ako ng ating endurance, no? So I sympathize guys sa mga nagagalit din sa kanya, pero ako hindi naman ako nagagalit talaga sa kanya kasi marami nang nagagalit, so hindi ko nang dadagdagan, no? So yun guys, hindi talaga dapat pinipeke yung ganyan kasi guys, yung mga challenges is meant to be earned, no? Kung hindi nyo nakaya nung first time nyo, babawi na lang kayo ulit, no? Kumbaga. So
may always namang next time, no? Ang finish line naman talaga sa buhay o sa mga events na ganun is umuwi ng buhay, no? Yun. So sa amang palad niya yun, binash talaga siya kasi suot-suot niya yung ganyan, tapos kiniklaim niya na yun, click lang daw yung baon niya para sa endurance, hindi naman siya sumali. Yun guys, so yun ang reaction ko na hindi talaga dapat ginagawang yung fake yung mga ganyang memorabilia, kasi in-earn talaga yan guys. Tsaka sa other side naman guys, meron talaga akong mga kasamahan o yung kakilala na ayaw talaga sa mga endurance test. Sabi, ang lakas ng motor ko sa mga endurance na katulad yan, kasi ginagawang racing talaga. So guys, nasa sa iyo lang naman talaga yan pag ginawa mong racing, kasi may minimum time naman na finishing, no? So yun, 8 hours ganun. So hindi talaga magagawang paghaharurot talaga ng sobra, no? Kasi may minimum hours. Pero gayon pa man, pag kinuha mo yan, yung average speed mo is 100. So average po yan, hindi po yan top speed 100, no? When you say average speed na ganyan guys is lalagpas ka talaga ng 100. Ika nga na 160, 180 ganyan. Lalo na sa mga big bikes talaga, no, na malalaki talaga yung engine. Oo. So yun guys, hindi naman haters, pero hindi yun sa endurance na mga kaibigan ko. Pero I respect them, and they also teach me sa yung paglo-long ride ganun, anong mga technique. Oo nga. Yun guys, the other end of the spectrum ko nga, ika nga ba, nung mga may gustong mag-endurance, may iba namang na hindi gusto. So sa mga ganun, ang main concern talaga nila is ginagawang racing, no? So ika nga naman, hindi naman natin i-deny na meron talagang ibang mga riders na yun, binubomba-bomba kahit hindi kaya ng motor nila, is inaabot nila yung mga imposible para lang sa pride, no? Kasi bragging rights lang naman talaga ang maka-finish o maka-top finisher sa mga ganitong mga events, no? So gayon, yun, pwera na lang sa amin kasi ako number 1, beginner lang ako. So yun, hindi ko hindi ko push talaga na maging placer, no? So yun, kasi joyride yung ginawa namin ng kaibigan namin, kasama ng kaibigan ko, no? Yun lang guys. So para sa akin is ride at your own pace. Ika nga sa mga previous vlog ko, ganyan talaga. Yung speed lang na kaya ninyo, hindi yung speed na hindi pa nyo alam, no? So yun, ride at your own pace, tapos mag-training kayo para lumakas yung pacing ninyo. Ganun lang yan talaga, no? Kasi hindi naman talaga ako na pag first time ko ng motor na to is ika nga, wala akong experience sa 250cc, 125 lang yung experience ko. Pero yun, gradually nakokontrol ko na talaga ng maigit ang motor natin, no? After a year and so, yun, nakokontrol ko na talaga ang motor na to. So yun lang guys yung pag-uusapan natin for today's video, kasi papunta na tayo sa traffic. Bye bye guys.